merong mga ilang kababayan tayo na either PR na, no? Hindi naman lahat, PR or citizens na dito, na kapag nakakakita ng mga ganyan, medyo may bashing na tinatawag at medyo merong pang-aalipusta tinatawag sa ating mga kababayan na nangangarap din kagaya namin na nauna dito ng Canadian Dreams, no? Parang hindi naman tama 'yon, no? Kaya ako po ay gumawa ng isang content para diyan at mapapanood niyo po 'yan mamaya lamang pagkatapos ng live stream na ito, no? May isang espesyal na uri ng lamig sa Canada. Hindi lang yung kayang tumagos sa buto, kundi yung lamig na nagbubuklod sa mga Pilipinong immigrant sa comment section ng social media. Isang lamig na kapag pinagsama-sama, nagiging apoy. Apoy ng opinyon. Apoy ng, alam ko to kasi nandito na ako. Apoy ng, temporary Filipino workers ka lang. Huwag kang makialam. Dito nagsisimula ang alamat. Sa isang post tungkol sa housing crisis, healthcare, at kung bakit parang mas mahaba pa ang pila sa Tim Hortons kesa sa pila ng NBI, biglang lilitaw ang dalawang tribo. Ang TFW at ang PR o citizens. Parang teleserye pero walang commercial break. Diretso sa sabunutan pero virtual. Ang TFW ay armado ng pangarap, bagong dating, bagong winter jacket, bagong utang. Kaya ang kanilang linya, nagbabayad din kami ng tax. At ang PR naman ay veterano sa niebe, may scars sa first winter, at may alas na paulit-ulit binabato. Naghirap din kami noong una. At doon magsisimula ang palitan ng mga salitang parang spoken word poetry na walang moderator. Pasalamat kayo, nandito kayo. Kayo rin naman, dayuhan noon. Sumunod kayo sa proseso. Sino bang gumagawa ng proseso? Habang tumatagal, nawawala na ang paksa. Hindi na housing, hindi na healthcare, hindi na Canada. Ang tunay na pinaglalabanan ay ang lehitimasyon ng pangarap. Sino ang mas may karapatang mangarap ng Canadian Dream? Yung mas maaga? Yung mas matagal? Yung may papel? O yung may pag-asa? Ang pinagtatakha ng lahat, pareho silang nasa Canada group sa Facebook. Pareho silang nagre-react ng haha sa mga memes tungkol sa snow. Pareho silang nag-iimbak ng Lucky Me sa basement. Pareho silang may kamag-anak sa Pilipinas na nagsasabing, buti pa kayo dyan. Isang common denominator na pilit nilang tinatago sa gitna ng bangayan, pareho silang umalis dahil may kulang. Kulang sa sweldo, kulang na oportunidad, kulang na hinga. At pareho silang dumating sa Canada na may isang dasal. Sana dito gumana. Pero sa comment section, bawal ang empathy. Mahina ang signal, mas malakas ang wifi kesa sa pakikiramay. May nagsasabing kung ayaw mo dito, umuwi kayo. Parang madali lang umuwi sa bansang iniwan mo na ang kalahati ng sarili. May sasagot naman, kaya hindi umunlad ang Pilipino. Parang ang pag-unlad ay nakadepende sa isang Facebook trend na may 87 comments at 14 angry reacts. At sa gitna ng lahat, tahimik ang Canada, tahimik ang gobyerno, tahimik ang snow. Ang ingay ay galing sa atin. Mga Pilipinong pare-parehong nananaginip sa iisang panaginip. Pareho pero nagising sa kakaibang shift. Sa huli, matapos ang lahat ng argumento, may isang magpo-post ng bago. Any job openings? At ang lahat, temporary Filipino workers, PR o citizens, ay sabay-sabay nag-comment. PM sent. Dahil kahit gaano tayo kagaling mag-away, mas magaling pa rin tayong maghanap ng paraan para mag-survive. At siguro yun ang tunay na Canadian Dream. Hindi ang bahay, hindi ang kotse, kundi ang kakayahang makipagtalo ng buong araw sa comment section. Tapos magtutulungan kinabukasan. Parehong nanginginig sa lamig. Parehong umaasang balang araw, tatahimik din ang usapan at gagaan ang buhay.